Kamusta mga tol? Ito, babalik tayo para magbigay ng mensahe na malaga para din sa Makati at sa mga patuloy na nanggugulo sa akin mga tol. Nanahimik ako ilang taon na, napakatagal no, pero ginugulo na naman ako at binabasag ang katahimikan ko. Mukhang hindi naman tayo papayag na gano'n nata kasi it's so unfair no, na dyan nga sa Makati iniiwan ko na yung lugar na yan, hindi ko na mahal mga taga Makati, pero para hindi na sila makakulitan sa katulad kong nag-iisang hindi talaga nilang magiging katulad no, ng mga durugista, mga drug lord, drug pusher, manumalya mga politiko, mapabarangay level o city level no. Hindi tayo katulad nila. So tayo hindi tayo pumapares pag nandyan tayo sa Makati, Diyos nga ang nagpaalis sa akin talaga mismo ilang taon na dahil nga makakapatay lang tayo pagka yung talagang inano tayo, yung kinanti talaga, di ba? Imagine niyo all these years Diyos ang nagliligtas sa atin, tapos guguluhin na naman tayo. Ano pa nga bang ibang choice natin kundi papalag, di ba? Kita nyo nga, documol nga, ano na ngayon, nandun lang, nabubulok na, parang kangkungan. Gusto nila gagawin ako parang malatebes at gusto nila gagawin ako gagawin nila akong pibuloy. Huwag nila ako ipares doon dahil tayo hindi, kahit na tumira tayo sa kubo, kung ako may magtatayo ng simbahan ko, kahit sa kubo ako tumira, tsaka hindi ko kailangan ng karangyaan kasi ilang beses nang niligtas ng Diyos ang buhay ko. Ilang beses na yan sa loob ng napakahabang panahon, dekada, more than ilang beses na trouble, ilang beses na bingit ng kamatayan. Naisip ko lang lately, huli na lahat na, Diyos pala ang may dahilan na lahat. Sa Kanya ako may utang na loob, walang iba. At ngayon, gusto ko lang din na magbigay kung halimbawa, nalalapit na ang oras ko, no? Huwag naman sana dahil siyempre hindi naman tayo illegal na tao at may hangarin tayo para sa kapwa natin sana kung itong mga taong demonyong to dyan sa Makati pababagsakin ako, siyempre papalag tayo. Hindi naman tayo tebes na may edad na, hindi tayo kibuloy. Anong gagawin nyo mga tol? Tumakbo ko dyan sa Makati 2018. Kinontra ko pati lolo ko, nagsigawan kami, sabi ng lolo ko sa akin, wag akong tatakbo, maliit na sweldo, 18,000 naman, wag mo nang habulin yan. Sabi ko, lolo, hindi ko naman yan nahabulin, pero ang kailangan ko dito pagbabago at mabago ang sistema at saka yung mga programa ko para sa mga kabataan, seniors, matuloy. Kasi ang tagal-tagal na mula nung nabuhay ako, wala akong nakitang leader sa Guadalupe na talagang yung binigay yung buong sarili para sa kapwa puro sariling interes, kickback o gusto nila for power kasi dyan sa palengke ng Guadalupe ang laki ng kitaan dyan, ilang doble ng sweldo ng isang kagawad na kung talagang kukurakutin mo, ilang doble ng sweldo ng isang kapitan. Yan ang sistema dyan sa Makati, sa Guadalupe. Pero tayo, alam nila kung nanalo tayo nun, baka malagas lahat ng nasa konseyo nung kasi talaga magiging mata tayo ng council. Yan ang sinasabi ng mga supporters natin, mahigit ilang libo ba ang bumoto sa akin noon. Napakarami, di ba? Ang ranking natin noon, nauuna tayo halos, binagsak tayo. Pero matagal na yan. Ang i-look forward natin itong hinaharap, itong sinasabi sa inyo mga tol, na pagka kasi nakikita nilang sa Diyos ka, yung mga taong demonyo, ano pa nga ba ang style ng mga Lucifer, di ba? Pababagsakin ka para hindi makita ng tao hindi totoo ang Diyos. Pababagsakin lang to para wala ng taong lalaban sa kasamaan, matatakot sila lahat. Siset sila ng mga ganyang mga standards, di ba? Paano ba mga tol? Isa lang ang buhay nyo, isa lang ang buhay natin, di ba? Papayag ba ako na malalapit na ang oras ko hindi ako papalag? Dati nga pumapalag tayo kahit na wala yung oras-oras ko kahit na riding in tandem, kahit na naka high power dyan, kahit naka Uzi yan papalagan ko, kahit na naka single pistol lang ako minsan nga wala akong dala nun, hindi ko na renew yung permit to carry, wala akong dala nun, talaga yag balls lang talaga, pero labas pa rin ako na labas.
Di ba? Yan ang ready for action. Eh ngayon pa kaya na sinasagad na nila ang pasensya ko mga tol, di ba? So yan tayo no, kasi pagka hindi natin nilaban to, ayoko namang mamatay ng duwag, di ba? Kailangan lalaban tayo hanggang uli may dangal. Papares ako kay Tebes na burang na akala nila oo, mas sikat yun, pero sino ba dito ang mas totoong tao? Sino ba dito ang may mas puso? Di ba? Kahit sino pang mga big names sa politika yan, meron sila mga sariling mga personal motives, pero tayo mga tol, dati pa, hindi ko hinahabol yung pera kahit na hindi ako anak mayaman. Hindi rin ako anak mahirap. Below middle class siguro, no? Na nagsumikap, nagnegosyo, walang balak mangurakot ever since, at wala pa rin balak mangurakot hanggang kailan. Lumalaban sa kasamaan, sa anomalya, korupsyon. Ayan, ibinabagsak tayo. Normal yun mga tol, ganun talaga. Ewan ko ba't ako nilagay ng Diyos sa gantong katayuan at estado. Hindi ko na siya kukwestiyonin ngayon, pero kinwestiyon ko siya ilang beses. Pero ang gusto ko lang mga tol ngayon, habang naririnig nyo pa ako ngayon, anong petsa ngayon, diba? Naririnig nyo pa ako ngayon na ganto, sana maging may makabuluhan din ang buhay ko at na-share ko sa inyo, no? Kahit na malayo ako sa inyo ngayon, ang puso ko nandyan pa rin sa Makati. Ika nga hindi saan mang parte ka ng paalot ng daigdig, no? Ang tinatawag na home yung kung saan ang puso mo, at nandyan pa rin sa Makati ang puso ko mga tol. So yun lang, kaya tingnan natin kung ano mga mangyayari pa sa inarap, pero papalag tayo. Tsaka sabihin ko lang kahit dito kila Mr. Rajan, no, pakisabihan nyo, bigyan ko kayo naman na hindi sa pinipressure ko kayo hanggang bukas 24 hours na i-update nyo ako. Wala na tayong hindi tayo magagantihan, wala na ang balak gumanti.